Isaiah chapter 9. The book of Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 and verse number 6. Ito pong Isaiah chapter 9 verse 6 ay tinatawag po itong the Bible in one verse. Chapter 16 ay the Gospel in one verse. Ito naman Isaiah 9 is the Bible in one verse. Dito po sa Isaiah chapter 9 verse number 6 ay ibig ko po makita po ninyo na ito po sa Isaiah, si Propeta Isaiah ay kanya pong ibinigay itong mga mahalagang katawagan sa ating Panginoon Kristo. At ibig ko po na ngayong gabi ay ating pong silipin itong mga significant names na ito na binanggit ni Propeta Isaiah tungkol sa darating na Messiah 700 years. 700 years bago tayo mga ng Panginoon ay ipinakita ng Diyos sa Kanya at ito nga po ay Kanyang binanggit ito pong mga significant names o mga mahalagang katawagan sa ating Panginoon. Alright, Isaiah chapter 9 and verse number 6. Ating basahin. Nandiyan na po kayo? Ready? Basa. For unto us a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Now, pasin nyo, no? Okay, the Bible says, his name shall be called. Hindi sinabing name. Instead, no? Sa kanyang pangalan Jesus, ay ito po yung nagpapakita na Jesus is everything. Is everything. No? Siya yung lahat-lahat. At yung gabi, no, sa kanya pong mga pangalan ito na binigit po sa kanya, ay ibig ko makita niyo po, no, yung kanyang ginawa at kanyang magagawa sa lahat ng tao na sa kanya po'y magtitiwala. Yes, Jesus is everything. Bawat katawagan ay nagpapakita ng kanyang ginawa at magagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Alright? At ginawa na niya sa lahat ng nagtiwala sa Kanya. Kaya, ano ba ang meron sa Kanyang pangalan? What in a name? Ano bang meron sa Kanyang pangalan? Panginoon, salamat po sa iyo sa mga awiting niyo. Salamat po sa iyo sa bawat kahulugan ng mga inamit. Ako po, dakilan ko sa iyo, lumalapit sa iyo, humihingi ng kalakasan, humihingi ng pagpapala, humihingi ng iyong bagabay kapangyarihan upang i-deliver ko, i-edit ko ang mga salitang pong ito na amin pong kailangan. Salamat po sa iyong butihan, sa iyong biyay tawa, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, Jesus is everything. At dito po, binigay nito si Propeta Isaiah yung kanyang ginawa at magagawa. Bawat katawagan ay nagpapahayag ng kanyang ginawa at magagawa sa mga taong nagtiwala sa kanya. Kaya ano bang meron sa kanyang pangalan? Alright? Number 1, that's verse number 6 ulit, ng Biblia, his name shall be called what again? Pagkatapos, Wonderful Counselor. Nakatanong? Kaya 700 years bago pa ipanganak ang ating Panginoon ay binanggit na ni Propeta Isaiah na yung darating ay kamangha-manghang tagapayo. Kaya niyo? Ano tawag sa kanya? Pakilabas? Wonderful Counselor, kamangha-manghang tagapayo. Alright? Yes, muna, ano po? Okay, our Jesus Christ is wonderful. Yes, siya po'y kamangha-mangha. Muna, okay, sa kanyang kapanganakan. Hindi ba? Ipinanganak na isang Birhen. At yung ipinanganak na yun,
na nakahimlay doon sa pasasalamat ay walang iba kundi Diyos na siyang tagapagligtas. Pangalawa, okay, yung kanya, His life, yung kanyang buhay ay wonderful. Walang dumating na katulad niya at wala nang darating na katulad pa niya. Amen. You see, wonderful maging sa kanyang pamumuhay. Yan isa, walang anumang kasalanan, walang anumang kalikong natagpuan sa kanya. Siya po spotless. Yung mga tao na nagagalit sa kanya, yung mga tao naghahanap ng kanyang pagkakasala, isang araw ay kanyang hirap, sabi niya, sino sa inyo ang makapagsusumbat na anuman sa akin? Walang masabi ang sino mas tunay na po na si Kristo ay wonderful in His life. Spotless. Walang anumang kalikuan sa kanya. And it is and He's wonderful in His words. Yung kanyang mga salita. Ang sabi ng mga kaaway niya, wala pang nakapagsalita tulad niya. Amen? Kung sino sa tabi, authority. Sabi nga naman sa Bible, sabi ni Moses sa akin, thou shalt not commit adultery. Ang sino mang kumuha ng may asawa, nakapag-commit ng adultery. Anong sabi ni Kristo? Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may pagnanasa sa isang babae, nagkasala na ng pakikiapin. And then, wonderful is what? Pagkanakas in His words. Okay? At maging sa kanyang kamatayan, wonderful. Alright? Noong mga oras na yan, na nakapagod si Kristo, sa kanyang kaliwat kanan, nakapako din yung dalawang magnanakaw. Nakikinig ka sa akin? Yung dalawa, nakapako, nagdurusa dahil sa kanilang masasamang ginawa. Samantalang si Kristo, nakapako dahil sa kasalanan ng iba. Amen? Sino iba? Tayo. Tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Sapagat siya ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Amen isa? Ipinasang sa kanya lahat ng ating kasalanan. Siya na walang kasalanan, inaring may sala upang tayo ay kanyang maging katuwiran sa Diyos. Siya'y namatay na para sa atin. Amen? Wonderful. Maging sa kanyang resurrection. Siya'y nabuhay na muli. Amen? Nagbangon sa gitna ng mga patay. Amen isa? Wonderful in His what? In His resurrection. Resurrection. Siya'y nabuhay na muli at siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Amen isa? Taglay pa yung butas ng mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Taglay pa rin niya yung butas, yung sugat sa kanyang tagigan na sinaksak ng sipa. Pinagabigay siya, pinili ni Kristo, nagmapahanggan sa kanya, pag-akyat natin sa langit, makikita mo siya kung paano siya. Taglay pa rin niya yung butas ng pako sa kanyang kamay, paa, at maging sa kanyang tagigan upang maunawaan mo na lahat na ang dahilan kung bakit ikaw at ako'y nasa langit ay dahil sa kanya, hindi dahil sa kung anong nagawa mo sa lupa. Amen? Tayo iakit sa heaven, hindi dahil sa ating katuwir, kundi sa kanyang sakripisyon, tiniis sa krus na Kalbaryo. Yun ang dahilan ng yung pag-akit sa kalangitan. Wonderful. Okay? Tinawag na wonderful counselor, kamanghamanghang tagapayo. Amen? Bakit tinawag na wonderful counselor? Sapagat siya po'y laging handang makinig. Hindi mo kailangan ng appointment. Amen? Anong mga oras na tatawag ka sa kanya, sasagot siya sa iyo. Maliwanag ba? Anong mga oras na kailangan mo siya, naghihintay siya. Wonderful, lakas, counselor. Amen? Walang bayad. Maliwanag ba? Amen? And Jesus always has the right answer. Magkakamali silang lahat sa ipapayo sa iyo. Pero si Kristo, never na magkakamali sa ipapayo sa iyo. Anong kailangan lang? Makinig ka. Maliwanag ba? Makinig ka sa kanyang payo. Anong pangalawang dapat mo rin? Sundin mo yung kanyang sinasabi sa iyo. Amen? Amen, kisa? Alright, yes.
tinawag siyang Wonderful Counselor. Alright? And those who truly listen to Him and obey His word will be transformed forever. Amen? Remember si Zacchaeus, di ba? Amen? Curious siya. Nung malaman niyang darating si Kristo sa kanyang bayan, gusto niyang makita. Sapagkat siya panda, umakit siya doon sa puno. Pero nagulat siya. Sapagkat pagtapat ng Panginoon Kristo sa puno na nakabigit siya, tinignan na siya. Sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Pakalakas? Zacchaeus, calm down. Ano ibig? Zacchaeus, anong payo ni Kristo? Calm down. Sumunod siya. At yun ang umpisa ng kanyang malaking pagbabago. Naligtas siya at ang kanyang buong sambahayan at binago siya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat natagpuan niya ang wonderful lakas ang Senyor. Even Levi, hindi ba nakaupo siya sa kanyang table para tumanggap ng bayad ng mga tao? Pero pagdaan niya Kristo, ang sabihin pa ng ano? Levi, follow me. Amen? At yun ang umpisa ng pagbabago ng kanyang buhay. Alright? Yes, si Kristo ay tinawag na Wonderful Counselor. Amen? At ganun din sa inyo ngayong gabi. Alright? In Matthew 6:33, ano yung kanyang ibig na pakinggan mo at sundin mo? Ano yung kanyang counsel sa'yo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At anong mangyayari sa'yo? Kung yung salita niya ay gagawin mo, anong mangyayari sa'yo? Bakit ba? All these things shall be added unto you. Kaya pakinggan mo at gawin mo. Because sapagat itong salita ito ay galing sa bibig ng ating pakalakas, wonderful one. O yes, ng ating kamangha-manghang tagabayan. Alright? In John 15 verse number 4, ano yung kanyang sinabi? Anong ibig ng pakinggan mo gawin mo? Abide in me. Kaliwanag ba? Ano yung kanyang command sa'yo? Yes, yun yung kanyang sinabi. Abide in me. Abide in me and I in you. Amen? For without me, you can do nothing. Abide. Alright? Sabi ko, manahan kayo sa akin at ako'y sa inyo, katulad ng mga sanga na hindi makapagbubunga ng kanyang sarili, malibang siya'y nakakabit sa ganun din naman kayo. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ito isang galing sa bibig ng ating kamangha-manghang tagapayo. Sino yun? Sino yun? Si Kristo. Kasi kaya pakinggan mo siya at gawin mo yung kanyang sinasabi sa iyo. Amen? Matthew 11:28. Ano yung kanyang sinabi? Ano yung sabi? Ano kanyang sinabi? Come unto me. Amen? All ye that are labor and heavy laden, kayo, magsilapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Pasalin niyo yung aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Sapagat ako'y maamo at mapagkumbabanglo at matatagpuan niyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen? In Matthew chapter 7 and verse 13, ano yung kanyang sinabi? Na ibig niyang pakinggan niyong mabuti at gawin ninyo. Ano yung kanyang sinabi? Matthew 7:13. Enter ye in the straight gate. Diba? Ano yun eh? Ano kanyang sinabi? Pumasok kayo sa makipot ng pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at mas marami ang doon ay pumapasok. Kaya sapagkat makipot ang pintuan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong. Ano ibig sabihin? Pakinggan mo, sundin mo. Okay, totoo, mga kaibigan at kapatid, totoo. Mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa sa langit. Amen? Kaya hindi natin bakit, hindi siya bakit marami, totoo.
bakit marami ang Iglesia ni Cristo. Huwag kayong magtaka kung bakit sila nagiging influensya sa kasalukuyan. At huwag din kayo magtaka at sabagat marami ang nagsisipang gabi. Pero sa Baptist, umaga na, wala pa. Are with me? Pero higit sa lahat, mahiya naman kayo. Amen? Kung yung mali, kung yung mali, nagsisikap kayo. Kaya sabi Lord, enter ye in the straight gate. Sikapin yung pumasok sa makipot na pinto. Bakit makipot ang pinto patungo sa buhay? At kakaunti yung mabas. Bakit makipot? Ang ganda. Because what? Unpopular. Ang sabi ko? Okay, hindi popular. Yung patungo sa pinto popular, mas marami. Amen? May mga artista, may boxer, may senador, may congressman. Tayo kita sa akin? Amen? May simbang gabi. So, wala tayo simbang gabi. Ikaw, gusto ka mag-simbang ng gabi. Magkakalit ka. Bago ka mulis, maging mga nagputububo. Ano bukas? Amen? Wonderful Counselor. Amen? And Jesus Christ continues to be our Counselor magpahanggang sa ngayon. Siya pa rin ang ating kamangha-mangha tagapayo. Amen? Na nagpapayo. Alright. In 1 Peter 5:7, ang sabi ng Panginoon? Casting all your cares upon Him. Amen? Ilagak mong lahat ang kabalisahan mo sa Kanya. Sapagat siya'y lubhang nagmamalasakit sa iyo. Isipin mo, pinagmalasakitan ka ng Diyos. Follow me? In Hebrews chapter 7, verse number 25. Hebrews chapter 7, verse number 20. Yes. Okay, yes, He encouraged us. Alright, kapag tayo nalulungkot, natatakot, tayo may kanyang ini-encourage. Sabi niya, let not your heart be troubled. Amen? Huwag magkulubihan ang inyong mga puso. Okay, you believe in God, believe also in me. Also in the book of Hebrews chapter 7, verse 25. Hebrews 7:25. Say that. Hebrews 7:25. Tayo mo lahat. Wherefore, He is what? He is what? He is able also to what? To save them to the what? To the uttermost. Kita mo? Kasi yung uttermost, gaano mga kasama kaya nililigtas. Amen? Amen? Ano man ang kinahantungan ng buhay mo, masasagip ka ng Panginoon. Kung magtitiwag, kung lalapit ka lamang, tatawag ka lamang sa Kanya. Amen? Amen? At tayong lahat kasi, we are saved to the uttermost. Amen. Naagaw na lang ng Diyos. Totoo naman eh. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa langit. Pagtingin pinapagindapat tayo sa pagkaberong Kristo Jesus na nagkatawang tao na siyang nagpasa ng lahat ng ating sala. Namatay na para sa atin, muling nabuhay mula sa mga pagkakas. Amen? Kaya we are saved to the uttermost. Okay? Save them to the uttermost that come unto God by Him, by Christ. Seeing, seeing He what? Seeing He what? He ever lived to make what? Ito mo, at magpahanggang sa kayo, nabuhay siyang muli, at magpahanggang sa kayo, buhay. Buhay. Amen. Okay? To make what? To make intercession. Okay? Para sa ating lahat. Liwanag ba? Namamagitan at nagpapayo sa atin. Wonderful Counselor. Yan ang isa. At tinawag niya siya what? The Mighty God. Wonderful Counselor. Ano sumunod? Tinawag siya what? The Mighty God. Amen. Kasi ka pa. Kaya yung sanggol sa pasagsaban,
na pinuntahan ng mga pastor ng tupa ng gabi yun, maliit na sanggol, kakapilang yan. Okay? Pero he is what? Pero yung sanggol na yun, na nasa pasak sa banaywan, nakasa. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Na nababalot ng laman, ng katawang tao. Kaya isipin mo yun. Yung Diyos na lumikha ng langit na lupa, kaya alam niyo, tayo kong binabanggit, at okay lang mga happy. Okay? Pag pinag-aralan mo kung gano'ng kalawak yung universe, kamangha-mangha yun. Kamangha-mangha. Okay? Isipin mo, yung sun ay isang bituin, di ba? Mas malaki yung sun sa earth. Okay? Yung sun kayang magkarga ng 1,000,000 earth. Maluwag pa. Nakikinig sa akin? Pero merong susunod na star doon, mas malaki pa sa sun. Kayang magkarga ng 1,000,000 sun, maluwag pa. Pero meron pang mas malaki doon. Millions, hindi mabilang. Bakit mo ito sinasabi? Sinong creator doon? Ang ating Panginoon Kristo. Amen. John 1:3. Diba ang sagot John 1:3? Ha? John 1:3 sagot John 1:3? Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Amen? Pero nung oras na yung creator ng heaven and earth, yung creator ng napakalawak na universe ay maliit na sanggol na nakahintay sa pasasama. Nadatnan na magpastor ng tupa. Malaki, yung sanggol na yun, nakahintay is what? He's the what? He's what? He's what? He's the mighty God. You see? He's the mighty God. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, huwag niyong kakalimutan, the very reason kung bakit yung mighty God ay naging sanggol ay upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para maabot ka lang. Mailigtas ka lang, babago lang yung buhay. Huwag niyong kakalimutan yun. Okay? Kaya alam niyo nung naunawa ni David ito? Sabi ni David, what is man? Ano ang tao? Para ba't malasakitan mo? Ano ang tao para bisitahin mo? Totoo naman eh. Nung siya nagkataong tao, ang tao rin binisita tayo ng Diyos sa anyong tao. Yan ang isa. The mighty God. Alright? The mighty God speaks of what? He is victorious in battle. Okay? He is victorious in battle. Kasi he is victorious over sin and Satan's temptation. Nagtagumpay siya. He's victorious over death, hell, and the grave. Amen? He's the mighty God. Alright? He's the mighty God. Kaya nga sabi ko, no? Kapag ang tao ay tunay pong naligtas, hindi pwedeng hindi siya magbabago. Sapagat yung kanyang Savior ay mighty God. Kaya nga, ang tunay pong Kristiyano, okay? Kaya nga, ang totoong Kristiyano is a transformed man. Binago ng mighty God. Kaya pag wala nagbago sa iyo, ay daw, baka hindi ka talaga naligtas. Kapag hilig mong gustong-gusto ang magkasala, kaysa magbago ka, baka hindi ka talaga nakapilala sa Panginoon. Amen. Sapagat ang ating Savior ay Diyos na nagkataong tao. Yes, baka mo siya nasa kataong tao, He is the mighty. Pagkatapos, He is what? He is the mighty God. Okay. And because He is the mighty God, we can have victory through His mighty power. Amen, listen? In Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthen me. Magagawa ko lang kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen? Kaya nagagawa natin ito sapagkat mayroong Kristo nagpapalakas sa akin. Amen? 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 Hindi ko si the mighty God, kaya niya mag-supply ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, but my God shall what? Shall supply all your needs according to what? Riches in Christ Jesus. Amen?
kumakain ng sagana. Amen? Nung nangailangan ng karne, nagpadalabis ng puko. Amen? Amen? Dry lang, pero umiinom sila ng what? Ha? Absolute. Amen? And absolute. Malamig pa. Are you with me? Dry lang. Mainit na desierto, pero hindi sila nasa sunburn. Sapagkat pagka-umaga, meron silang pinapagdungo sila naman, pillar of cloud. At pagkagabi naman, may frost, pero hindi sila ginigil. Sapagkat pagkagabi, yung pillar of cloud, nagiging pillar of what? Fire. Kita nyo? Are you with me, man? Amen. Doon mo makikita na ang ating Diyos ay what? He is what? He is the mighty God. And He is also our, hindi lamang siya yung ating kamanghamanghang tagapayo, hindi lamang siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi siya rin yung ating walang hanggang Ama. The everlasting Father. Can you understand? Amen? No? Napunuan niyo ba? Yung Kristong ating tinanggap, yung Kristong ating sinasampag inawitan, siya rin yung ating lakas, everlasting Father. The word Father speaks of what? Originator. He's the source. Anong mensahe ng everlasting Father? It's what? He's the originator of life and eternal life. He's the source. Siya yung pinanggalingan ng lahat. In John chapter 1, verse number 1 to number 2, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him, walang naglikha kung wala siya. In Him was life. Ay, bilisan, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay sa ilaw ng mga tao. In John 10:20, and I give unto them eternal life. Siya yung source ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kasi yung everlasting Father. Okay? In John chapter 10, verse number 10, sabi ng Panginoon, okay, the thief cometh not but for to steal and to kill. Amen? But I come that they might have what? That they may have what? A life more abundant. Siya yung source ng what? Abundant life. Paliwanag ba? Amen? Amen? Siya rin ang pinagmumula ng what? Ano kasi mo yung kanyang binigay sa atin na tumanggap sa kanya? Abundant life. Ano yung abundant life? Wonderful, great, and then what? Purposeful. Paliwanag ba? Nung wala tayo kay Kristo, yung ating buhay walang direksyon. Walang patutunguhan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kumikita ka pero pang-Diyos tayo. Wala tayo. Kasi na. Maaaring nabibili yung gusto pero hindi ka masaya. Amen? Nagkaroon lamang ng kabuluhan ng ating buhay nung tayo po'y matagpuan ng Panginoon. Amen? Ngayon may direksyon na. Tama ba? Ngayon may direksyon na. Amen? Ngayon alam mo na yung pupuntahan mo. Amen? Amen? Ngayon alam mo rin kung sino pilgrim mo. Tama ba? Abanda. He is our everlasting Father. Alright? At siya rin ang pinagmula ng ating what? Gifts. Ng lahat ng mga kaloob. Lahat ng meron tayo, pawang galing din sa Kanya. Tama ba? Amen? In 1 Corinthians chapter 4 and verse number 7. 1 Corinthians 4 verse number 7. Tingnan po. Kaya nga nakita na Isaiah na yung sangkol ngayon ay walang iba kundi yung ating wonderful counselor. Siya rin ang ating mighty God at siya rin ang ating walang hanggang Ama na pinagmula ng lahat-lahat at bagay ng lahat ng meron tayo ay pawang galing din sa Kanya. In 1 Corinthians 4:7, tingnan po. Alright, verse 7, ready? Tayo lahat, ready? Basa. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive?
na hindi mo natanggap. Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Pero wala tayong may pagmamalaki. Amen? Amen? Tayong lahat ay pawang nakatanggap lang mula sa ating everlasting Father. Amen? Remember yun? Alam ko lang tatanan, di ba? Ang kingdom of God ay tulad ng isang lalaking patungo sa malayong lugar. Tinawag niyo kayo mga ravens at yung isa binigyan niya ng 5 talento, yung isa binigyan niya ng 2 talento, yung isa binigyan niya ng 1 talento. Sabi niya, occupy till I come. Ipangalakan niya. Amen? Now, sino yung lalaki na bigyan ng talento? Si Kristo. Sino yung tinibigyan niya? Tayo. Amen? Amen? So tonight, bali ikaw yung nakatanggap ng 5 o 2 o 1, pero lahat tayo nakatanggap lang. Mula sa ating walang hanggan, Ama, na originator, source ng lahat ng meron tayo ngayong gabi. Amen. Buhay, kalakasan, pamilya, bahay. Amen? Tawag galing sa ating Amang makapangyarihan. Amen, guys, isang araw mula ngayon, at sa araw mula ngayon, huwag niyong kakalimutan, mayroong pang isang Pasko. Amen. Amen? Amen? Mayroong pang huling Pasko. Babalik ang ating Panginoon at iibulin lahat ang sa kanya nanalig at sasabihin na magsulit kayo ng lahat ng ipinagkatiwala ko sa inyo. Okay? Then lastly, tinawag siyang the Prince of Peace. Alright? Ano ka siya? Kaya yung sanggol sa pasabsaban, nanatagpuan ng mga pastor ng tupa, namangha sila. Nung kanilang maunawa, ito yung ating wonderful counselor. Amen? Ito yung ating mighty God. Ngayon, ay isang sanggol. Ito yung ating everlasting Father. At ito rin yung Prince of God. Peace. Amen? Amen? Okay, now, kung kayo tatanungin ko tonight, what is peace? What is peace? Huh? Kasi peace is more than silence. Hindi sa pagkatahimik, peace. Amen kasi? Isa pa wala nag-iingay, peace. Huh? Hindi sa pagkat wala naglalaban-laban ay peace. Kaya nga, peace is more than the absence of war. Amen? Take a listen, what is peace? Peace is a gift from God. Ano sabi ko? Peace is what? Yes, ang kapayapaan ay kaloob na galing sa Diyos. Alright? Ito'y galing sa Diyos. Sabi ko sa lumbang, no? Maaring bumili ka ng, yung kalumbay, medication sa butika, okay, kaano mang kamahal, pero hindi mo mabibili ang kapayapaan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maaring makapaglakbay ka sa ilang mga dako, sa Amerika, sa Europe, at makapagtago ka sa mga gabyado mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Makapagtago ka sa mga Pilipino. Okay? But you cannot buy peace. Maliwanag ba? O, tingnan yung mga kurat. Kung saan pupunta ng lugar. Pero hindi payapa. Nagtatago sa mga kapwa Pilipino. Maliwanag ba? Samantala ikaw at ako, kahit saan tayo pupunta, walang makakasumbat sa atin. Amen? Sapagat nasa Panginoon tayo. Amen? Amen? At wala tayong bilyon. Maliwanag ba? Ano yun siya? Amen. Peace is a gift from God. Amen? Isaiah 14, John 14:27. Peace I live with you. Nakalimutan mo? Pakibasa ka malakas. Peace I live with you. Ito yung tinuro ng ating wonderful counselor. Ito yung salitang binanggit ng ating mighty God. Ito yung mensahe ng ating everlasting Father. Peace I live with you. My
ibinibigay ko sa'yo ay hindi tulad ng kapayapang ibinibigay ng sanlibutan. Maliwanag ka? Amen? Maliwanag ito. Ito palang word, bagamat unsaved word, meron din peace na binibigay. Pero hindi tulad ng peace na galing sa Diyos. Amen? Yung peace ng word, temporary. Maliwanag ba? Hindi pang matagalan. Maliwanag ba? Amen? O, ito may mga tao na nagpayaman sa mali. Diba? Nung sila yung mayaman na mayaman, tuwang-tuwa sila. Tama? Party ng party. Amen? Amen? Amen. Parang party nila, naka-Facebook pa yung kanilang mga kayamanan. Ngayon, hindi na sila masaya. Amen? Samantala ikaw, masaya ngayong gabi. Kahit kakaperang itlak ang matatanggap mo. Amen. Amen? Tama? Masaya na ako sa Clash de Bola. Saka yung, kung ano yung bibigay sa akin? Del Mundo ba yan? Del Mundo ba yan? O El Mundo? Ano? El Mundo, Del Mundo? Limundo. Sarap yun. Masaya na ako. Kasi, samantala yung mga milyonaryo, hindi ko masaya. Amen? Mami, kasi mag-uwi na ng 5 kilong bigas. Pero masaya ka na, 5 kilong bigas lang yun. Amen. Amen? Hindi kahit tumbasan yung kapayapaan galing sa Diyos. Amen. Amen? Na meron ka ngayong gabi. Amen? Kaya nga, yung ating ilang kaibigan dyan, kung sa gabi ito, wala kang pagkatiyakan ng langit pag gawin ng matay, isa lang ibig sabihin, si Kristo ang kailangan mo. Hindi religion, hindi. Si Jesus ang iyong kailangan. Alright? Magsisigan, isang makasalanan at tangkip mo si Kristo na iyong tigapagligtas. Amen? Anong pangako ng Panginoon kapag tinagap mo siya? Peace, I live with you. My peace I give unto you. My peace I give unto you. Yung kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng kapayapaan ibinibigay ng sa libo. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob. Okay? Philippians 4:7. Philippians 4:7. Diba sa? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Alright? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. Kita mo? Yung peace na galing sa Diyos ay hindi mapag-unawa ng tao. Naliwanag ba? Hindi na naman unumaan. Alright? Kasi kapag nakikita niya na tayo, bagamat hindi milyonaryo, masaya. Nag-aaway ka, samantalang sila, nasa kanila na lahat, pero wala silang kapayapaan. Pag tinignan ka, payapang-payapa ka. Kaya ano sabi? And the peace of God, which what? Which passeth all understanding. Hindi maarok, hindi mapag-unawa ng tao. Okay? Pero ito yung nag-iingat ng ating mga puso at ng ating isipan through Christ Jesus. Very good, sir? Salamat sa Diyos. Natagpuan natin, nakilala natin ang Prince of Peace, ang ating Panginoong Jesus. Amen? He is everything. He is everything. Okay? Siya ang lahat sa atin. Amen, sir? O tonight, payapa ka na ba? Masaya ka ba sa Panginoon? Ha? Nag-enjoy ka ba? Sumasamba? Nag-enjoy ka bang nagkakaloob? O meron ka bang hinahanap? Hindi ka panatag. Kaibigan, kung hindi ka panatag, may hinahanap ka pa, I encourage you tonight, tanggapin mo si Kristo ng tunay na pagtanggap. Amen? Okay? Kung sasabihin ko, tinagap mo na, maring ngayon gabi. The very reason kung bakit hindi ka pala, nagabagsayin ka, ay sapagat may iniingatan ka pa na hindi siya kalooban ng Diyos sa iyo. Okay? Pagsisihan mo, talikuran mo na. Alright? Sapagat nakakon, Lord, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayang ng pag-iisip ng tao, ang siyang mag-iingat ng iyong puso at isipan kay Kristo. Tayo narito, may natin.
Panginoon, salamat sa iyo sa sarili ko. I pray tonight, my Lord, mangusap ka sa iyong mga tao. And we did, Lord, I